Mapagpalang araw sa inyo, Sir Alex, at sa mga tagapakinig. Ako si Angel at muli magbabahagi ng mga kwentong nakakatakot. Maiikli lang po ito, sir, ngunit ayon sa tunay na mga pangyayari. Ang unang ibabahagi ko ay karanasan ng kamag-anak namin sa mother side. Magmula nung sumakbilang buhay ang mister ni Tia Maribel, iniwan nito ang bahay sa syudad. Pinaarkilahan na lamang at lumipat sa bukid na nabili nila nung time na kasama pa ang asawa. Medyo malawak ang lupa na yon dahil nasa mga 7 hektarya ang kanilang nabili at may mga tanim na mga punong kahoy tulad ng mangga, mga niyog at kung ano-ano pa. Basta napaka-presko ang lugar na yon, sir, dahil minsan din po kaming nakapasyal doon. Medyo malayo nga lang kasi tatawid pa sa sapa pero hindi naman malalim. Ngunit kapag uulan ng malakas sa bundok, hindi makakatawid ang sasakyan doon. 2 lang ang anak ni Tia Maribel, babae at lalaki. Pareho nang may mga asawa kung kaya minsan lang din ang mga ito makabisita sa kanya. Bunsod ng abala sa mga negosyo at trabaho. So nung lumipat siya sa bukid, kahit nag-iisa lang doon walang kapitbahay na malapit at walang kuryente, nagustuhan ni Tia Maribel ang lugar sapagkat bukod sa presko ay napakatahimik pa lalo na sa gabi. At yun na nga, sa unang ilang gabi niya roon, ayon sa kwento ni Tia, may mga naririnig daw siyang huni ng mga aswang sa paligid tuwing gabi. As in gabi-gabi raw talaga lalo na yung tiktik. At sa kadahilan ng laking bukid din ang tiyahin ko, sir, naniniwala siya na may aswang ngunit hindi naman natatakot. Sa halip ang ginagawa niya tuwing nagpaparamdam ito, nagpapaputok siya ng baril na lagi niyang dala sa maliit na sling bag. Meron siyang baril bilang pangdepensa sa lugar na yon kasi nga nag-iisa lang siya nung time na yon. Ganun na nga, gabi-gabi umanong dinadalaw ng aswang. Kung minsan kinakalmot ang kanyang bubong, pati na yung dingding. Katagalan, nasanay na lang si Tia Maribel, sir, at aniya, huwag lang magpakita dahil babarilin niya talaga. Sa paglipas ng panahon, nag-alaga siya ng mga kambing doon at nagkaroon din ng isang tauhan, Sir Alex, para mag-alaga sa mga hayop na tagaroon lang din sa sityo na yon. Isang lalaking magsasaka na katagalan ay pinatira na rin ni Tia sa isang bahagi ng kanyang lupa roon. Gumawa ng maliit na kubo, doon na tumira kasi nga nasa tuktok pa ng bundok ang inuuwian nito. Hanggang sa nagkaroon ulit siya ng isa pang tauhan nun, Sir Alex, na babae, pero buntis nung time na yon. Tinatayuan niya rin ng maliit na kubo sa kabilang bahagi, sa area kung saan may mga kamanggahan. Kung hindi niyo na itatanong, walang asawa yung buntis na yon, kung baga, siguro ay iniwan daw o hindi pinanagutan ng lalaki. Ngunit tumagal lang ang buntis ng 1 linggo sa lugar na yon, Sir Alex, sapagkat ayon sa kanya, may aswang daw na laging bumibisita sa kanya gabi-gabi kaya hindi raw talaga siya makatulog ng maayos. At ang pinaka nakakatakot nitong karanasan, kinuwento niya kay Tia Maribel, nung minsang hating gabi pilit daw binubuksan ang kanyang bintana ng nilalang na tingin niya ay isang aswang base sa ingay na nililikha nito. Sinabuyan daw niya ng asin pagkatapos ay nagdikdik ng bawang kaya lumayo ang nilalang na yon na tingin niya ay nababahuan. Pagkatapos ay pumuni ng napaka-agresibo. Bago pa man may mangyari sa kanya na masama, nagdesisyon ang buntis, Sir Alex, na umalis na lamang sa lugar na yon. Si Tia Maribel naman, naniwala sa mga kwento ng buntis kasi nga maging siya, sir, ay gabi-gabi rin talagang binibisita ng aswang na parang nagpapapansin daw sa kanya. At siya nga pala, kung hindi nyo na itatanong, nasa mga 60 pa lamang ang edad ni Tia noon. Simula nung umalis yung babaeng buntis, bigla na lang kumalat ang balita sa sityo na aswang daw si Tia Maribel, Sir Alex, kasi may nakakita raw na sa bubong niya lagi nakadapo ang nilalang na ito tuwing gabi. Nabwisit naman ang aking tiyahin noon, bunsod nang hinala niya yung buntis ang nagkalat ng mga impormasyong hindi naman totoo. Imbis na tumutulong, siya pa yung napaghinala ang aswang doon. Hanggang sa isang beses, Sir Alex,
nahuli ni Tia ang aswang na ito nang hindi niya sinasadya. Ang balak niya lang sana noon, tabuyin ito. Isang gabi, nung maramdaman niyang nakadapo naman ito sa bubong, dahan-dahan na lumabas si Tia Maribel bit-bit ang kanyang baril at walang kung ano-ano, nagpaputok ito direksyon sa kanyang bubong. At pagkatapos sir, sa maniwala kayo o hindi, may nahulog na isang mabigat na nilalang diretsyo sa tabi ng puso na may nakapundo na tubig. Laking gulat na lamang ni Tia sapagkat nung ilawan niya ng flashlight Sir Alex, tumambad sa kanyang mga mata ang kanyang tauhang lalaki. Nahubot-hubad at namumula pa ang mga mata. Diretsahan niya itong kinumpronta at sinabing, "Ikaw pala ang aswang Muñoz?" Hindi ito sumagot Sir Alex, bagkus ay umupo lang ito at nakayuko. "Natamaan ka ba?" "Oo." "Abay, napakawalang hiya mo kasi. Pinagkakatiwalaan pa naman kita rito. Ikaw pala ang aswang, tapos ako ang pinaghihinalaan sa lugar na ito." Nilapitan ito ni Tia sir para kamustahin kasi nga sabi nito ay natamaan daw siya ng bala. Nag-aalala rin ng aking tiya na baka mamatay ito. Ngunit dali-daling tumayo ang lalaki pagkatapos ay umuwi papunta sa kanyang kubo ng walang imik. "Hoy Muñoz, teka, baka mapano ka?" Ngunit dire-diretso lang itong naglakad at napansin naman ni Tia na wala itong dugo. "Bukas mag-uusap tayo." Kinabukasan Sir Alex, wala na si Muñoz. Wala nang gamit sa kanyang kubo, umalis ito nang hindi nagpaalam. Pinapuntahan ito ni Tia Maribel sa kanila kasi hindi niya nabigyan ng sahod. Ito kasi ang nag-alaga ng kanyang mga kambing. At nang magkausap sila Sir Alex, hindi makatingin ang lalaki ng diretsyo kay Tia. Ang sabi nito, hindi naman daw siya masamang aswang. Gusto lang daw niya sa bubong ni Tia na laging tumatambay para magbantay at magmasid-masid lang sa kanya. Parang nagkagusto daw ang aswang kay Tia Sir Alex. Ang inaalala naman ng tiyahin ko noon kasi nga, di ba, sabi nung lalaki na tamaan daw siya ng bala. Pero nagulat na lang si Tia Maribel dahil nung tanungin niya ulit, pangiti-ngiti itong sumagot at sinabing hindi naman daw siya tinablan ng bala. Masakit lang daw nung tumama sa dibdib, subalit hindi tumalab o bumaon sa loob. Ganun ba? Paano na lang kung may nilagay ako sa baril, edi patay ka na ngayon? Akala mo siguro wala akong alam sa mga ganyan. Pasalamat ka lang Muñoz dahil hindi ako nagpunta sa aking kakilalang mananambal. Kung nagkataon, kargo di konsyensya ko pa ngayon. Ikaw lang naman pala ang aswang dito. Hay naku Muñoz. O sige, bumalik ka na lang sa inyo. Ako ang pinaghihinala ang aswang dito sa mga kagagawan mo. Sige po. Ang ginawa ni Tia Sir Alex upang hindi ito magtanim ng galit, binigyan niya ito ng 10,000 piso na nung time na yon ay malaking halaga na ng pera. Tinanggap naman ni Muñoz at nangakong hindi na manggagambala kay Tia. Yung tiyahin ko naman, nangako rin na hindi niya ipagkakalat ang pagkatao ni Muñoz. Matapos nun, naging maayos naman po ang lahat. Wala nang dumadapo sa bubong ni Tia at hindi na rin nagpapakita yung lalaki. Ito naman pong ikalawang ibabahagi ko ay kwento ng aking lolo Mauricio noong mga panahong 12 anyos pa lamang siya. Nakatira sila sa isang sitio sir na kung saan malayo sa Kabiasnan. Kapag pupunta ng Tabo ay naglalakad sila ng mahigit 1 oras. Mabilis ang lakad pa yon at kung mabagal ka ay aabutin ka talaga ng 2 o mahigit pa lalo pat kagubatan ang iyong madadaanan doon. Wala silang kuryente at ang tanging gamit lang nila na pang-ilaw sa gabi ay yung tagok o dagta ng isang uri ng kahoy Sir Alex na matatagpuan lang sa gubat. Hindi ko lang kabisado o hindi ko na itanong kung paano ang proseso. Basta yun daw po ang gamit nila lolo. At kung hindi nyo na itatanong, pagsasaka lamang ang kanyang hanap buhay doon. Nagtatanim ng kamote at kung ano-ano pa ang tatay ni Lolo Mauricio
na binababa papuntang tabo kapag panahon ng anihan upang ipabaylo o ipagpalit ng ibang produkto. Parang hindi raw uso ang pera noon kasi nagpapalitan lang ang mga tao sa tabo. So ayun na nga, ganun lamang kasimple ang kanilang pamumuhay doon. Kahit papano, hindi naman nagugutuman buhat ng merong mga tanim at nakakahuli rin ng mga baboy ramo at usa ang tatay ni Lolo. Ngunit yung gubat daw doon sir na kanilang madadaanan papuntang bayan o sa tabo, nakakatakot bunsod ng marami umanong nakatirang engkanto. Kaya kapag pumupunta sila ng tabo, hindi nagpapagabi sa takot na baka mangyari sa isa sa kanila ang nangyari sa pinsan ng tatay ni Lolo Mauricio na bigla na lamang daw naglaho sa gubat na yon nang minsang magabihan ito pag-uwi galing kina Lolo. Mahilig daw kasi ito magbiro na baka kinuha raw ng mga engkanto. At ayon sa kwento ng aking lolo, base na rin sa mga naging karanasan ng kanyang nanay at tatay noon, kapag magabihan sa gubat na yon ay mas mabuting magmadali sa paglalakad at huwag pansinin kung anuman ang maririnig mo sa paligid. Meron daw kasing umiiyak na bata at kung minsan nakakarinig sila ng ingay ng sasakyan na kung tutuusin ay nasa pusod naman ito ng gubat. Papaanong magkaroon ng sasakyan doon, di ba? At ayon sa kwento, base na rin sa sinabi ng manggagamot, ang mga engkanto sir ay nagbibinyag din daw ng kanilang mga anak. Sa oras na makarinig ka ng iyak sa gitna ng gubat, mas mabuting wag mo na lamang pansinin dahil maaaring nagbibinyagan daw ang mga yan. Wag magbiro na kunin kang ninang dahil magugulat ka na lang. May magarang sasakyan na susundo sa iyo sa tapat ng bahay niyo o kahit sa gitna pa yan ng gubat. At sa ayaw at gusto mo, kukunin ka nila dahil nais mong maging ninong at ninang. At kapag makaamoy ka raw ng masasarap na pagkain, hayaan lang at huwag kang magsalita ng mga katagang ang bango, ang sarap. Dahil kukunin ka rin daw ng mga engkanto upang ipatikim sa iyo ang putahe nila at pagkatapos nun ay hindi ka na makakabalik sa inyo. Ganun daw malamang ang nangyari sa pinsan ni Lolo kasi nga, gaya ng sabi ko kanina sir, mahilig daw yun magbiro lalo na kapag nakainom ng tuba. At yun na nga po, dalawa pa lamang silang magkapatid nun at ang bunso ay nasa 5 taong gulang pa lamang. Sa kadahilan ng malayo sila sa syudad, ang madali-dali lang ay ang manggagamot na nire-respeto naman ng mga tao noon sapagkat tunay na nakakagaling ng mga taong may karamdaman. Ganun na nga po, isang gabi, inatake sa sakit itong bunso nilang kapatid. Suka ng suka at hindi halos makatayo tapos inaapoy pa sa lagnat kung kaya. Dahil hindi humuhupa ang nararamdaman nito, kahit maghahating gabi na nun sir ay nagdesisyon ang mga magulang ni Lolo na puntahan ang bahay ng isang manggagamot sa baba ng bundok. Bili ng kanyang nanay at tatay, sabayan lang ng pagdarasal ang kanilang paglalakbay para gabayan sila ng mga anghel at mailayo sa kapahamakan. Hindi mo kasi alam kung ano ang naghihintay sa iyo sa pusod ng gubat dahil kung hindi aswang at engkanto, mga mababangis naman na hayop ang sasalubong sa iyo. At mahigpit na bilin ng kanilang padre de pamilya, huwag tignan kung anuman ang magpapakita sa kanila sa gubat. Hayaan lang at diretsyo sa paglalakad. Nagdala sila noon ng mga asin at bawang sa bulsa upang hindi malapitan at mahawakan ng mga masasamang nilalang. Dali-dali nang gumawa ng apoy ang kanyang tatay na mula sa lukay. Ginawa nilang ilaw sa daan at sinukbit ang mahabang itak. Yung lolo ko naman ay inabutan din ng itak upang meron silang pangdepensa kung sakali mang may umatake sa kanila na mabangis na hayop o kung anumang nilalang. Ganon na nga po sir. Dali-dali na nilang binalot ng makapal na kumot ang kapatid ni Lolo na nooy. Halos hindi na mabuka ang mata. Pagkatapos ay nagsimula ng maglakbay. Dito'y nasaksihan ni Lolo Mauricio Sir Alex ang mga nakakapangilabot na karanasan sa gubat. At dito niya napatunayan na ang mga dasal sa Panginoong may likha ay talagang makapangyarihan.
Habang binabaybay ang kahabaan ng makipot na daan sa pusod ng gubat, di nagtagala ay nakarinig sila ng mga iyak ng bata. Mga iyak na ibig sabihin, hindi lang iisa kundi napakaraming bata, Sir Alex. Inilabutan si Lolo Mauricio sapagkat boses daw talaga ng mga bata ang kanilang nauulinigan. Meron pang tumatawa at animoy naghahabulan. Ngunit hindi sila nagpadala sa takot, sa halip. Patuloy lamang sa paglalakad at pagsagot sa nanay at tatay niya na karga-karga ang kapatid sa mga dasal na inuusal ng mga ito. Ama naming nasa langit, ilayo niyo po kami sa kapahamakan. At habang umuusal, naglalakad, may naririnig naman silang nagtatakbuhan, Sir Alex, na parang mga apak daw ng mga bata na nasa tabi lang ng kanilang dinadaanan. Maya-maya pa, dito talagang nanindig ang balahibo ni Lolo pati na ang kanyang nanay at tatay, parang lumutang na sa tindi ng nararamdaman. Dahil may isang batang nakasuot ng puting damit, Sir Alex, na nakatayo sa tabi ng dinadaanan nila malapit sa malaking puno ng balite. Gaya ng bilin ng padre de pamilya, hindi nila tinignan, Sir Alex, at hindi pinansin. Bagkus ay nanatiling kalmado hanggang sa malagpasan nila ito. Maraming nagpaparamdam, ngunit hindi sila nagpatalo. Subalit hindi lang natapos ang nakakapangilabot na karanasan nila, Sir Alex. Dahil sa unahan, kabaong naman ang humarang sa kanila sa daan na nakalutang. Hindi pa rin sila nagpadala sa takot, sa halip ay patuloy lang sa pagdasal. Bago pa man makalapit sa bagay na yon, Sir Alex, pusa itong lumutang papunta sa madilim na bahagi hanggang sa makatawid sila. Kasunod naman nun, huni ng wakwak na sobrang agresibo at parang nagwawala base sa tinig nito. Hindi talaga sila nagpatinag, bagkus ay tuloy-tuloy lang sa paglalakbay hanggang sa wakas, Sir Alex. Narating nila ang bahay ng manggagamot. Doon na ikwento nila, Sir, ang mga nakakatakot na karanasan sa pusod ng gubat. Ang sabi naman ng manggagamot, pinamumugaran talaga ng mga engkanto ang gubat na yon at maraming nagpapakita na kung minsan kapag mahina ka, matatalo ka talaga at kukunin ka nila. Ngunit ang ikinagulat nila nun, Sir Alex, habang ginagamot ang bunsong kapatid ni Lolo Mauricio, hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa bata dahil pinag-aagawan umano ito ng aswang at mga engkanto. Yung mga boses ng batang naririnig nila sa gubat, mga engkanto umano yun na nais kunin ang kaluluwa ng bata. Yung humarang na kabaong, hindi umano yun sa engkanto kundi gawa ng isang aswang upang hindi matuloy sila lolo sa bahay ng manggagamot. Ngunit dahil armado ng dasal at pisikal na proteksyon, hindi nakalapit ang mga nilalang na yon na may masamang balak sa kapatid ni Lolo. Nang dahil sa pangyayari, doon na sila sa bahay ng manggagamot nagpalipas ng gabi. Kahit doon daw, Sir, nadidinig pa rin nila ang mga tinig ng bata at aswang pero malayo. Hindi makalapit kasi nga, nasa puder sila ng manggagamot at takot ang mga masasamang nilalang dito. Kinabukasan nun, maniwala man kayo o hindi, yung kapatid ni Lolo ay parang wala lang nangyari. Balik agad ang sigla nito at nagtaka pa bakit daw sila nakarating doon. Sinagot na lamang ng nanay at sinabing namasyal habang siya'y tulog. Ang hindi batid ng bata, matindi ang pinagdaanan ng kanyang mga magulang at si Lolo. Maligtas lang ang buhay niya. Na kung hindi lang armado ng panalangin at tiwala sa poong may kapal, siguro nakuha na ng masasamang nilalang ang kapatid ni Lolo. Nang dahil sa karanasan na yun, Sir Alex, napatunayan ni Lolo Mauricio na ang mundo ay sadyang hindi lang para sa tao, kundi kanlungan din ng mga masasamang nilalang. At napatunayan din ng aking lolo na ang mga panalangin sa Panginoong may likha sa lahat kung taimtim lamang ito at puno ng pananalig ay tunay na makapangyarihan at makakapagprotekta sa iyo sa tiyak na kapahamakan.
na ang mga panalangin sa Diyos, buhay at nakapagliligtas ng buhay. Sa huling bahagi ng kwentong ito, Sir Alex, buhat ng napahaba na rin tayo ngayon, naging mapayapa naman ang paninirahan nila lolo sa bundok. Umiiwas lang sila na magabihan sa gubat sapagkat tirahan daw talaga yun ng mga engkanto. Pero katagalan nun, umalis din sila sa lugar na yun nung mga panahong nagkaroon ng trabaho ang kanyang tatay sa bayan. Kinuha kasi ito bilang isang tauhan sa paggawaan ng tinapay. Hanggang katagalan pa noon, natutong gumawa ng tinapay kaya nagkaroon din ng sariling tindahan. Base sa kanilang naging karanasan, ang mundo ay puno talaga ng hiwaga at kababalagan. Ngunit kung taimtim ang iyong paniniwala sa Diyos na may likha, hindi ka pababayaan lalo na sa kapahamakan. Maraming nangyari sa buhay nila lolo. Ngunit ang mga naging karanasan sa kababalagan nanatili sa kanilang alaala kailanman. Na ang mundo ay hindi lang para sa tao kundi para rin sa mga nilalang, mabuti at masasama, na ang iba kung minsan kahalubilo mo lang, naghahanap ng tiyempo para manakit ng tao. At yun lang po muna, sir, ang kwento ni Lolo Mauricio. Sa susunod naman ng iba, sa muli nating pagkikita. Hanggang sa muli, Angel ng Mindanao. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.